Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid na si Lolo Ben. At nandito ako ngayon dito sa farm ko. Itong farm ko ay nasa bulubundukin ng probinsya ng Bataan. Malapit po sa Subic Bay Freeport Zone. At dito ako naglalagay dahil araw-araw ako naglalakad. At meron akong kaunting tanim dito. Although yung lupa kasi dito hindi maganda, hindi nahihirapan tumubo yung mga gulay na tinatanim ko, kaya kakaunti na lang gulay ang tinatanim ko rito. Karamihan na lang luyang dilaw at saka yung tunay na luya. At paminsan-minsan nag-harvest ako dito dahil yung luyang dilaw ay ginagamit ko na tsaa-yon. Yun ang araw-araw na iniinom ko dahil ito ay nakakapagbawas ng kolesterol at nakakaganda ng circulation ng dugo, at isa pa, nalilinis ang aking uric. Ito, pinapawisan na ako. Araw-araw po umiinom ako ng turmeric tea. Ito yung nilalaga ko po yung luyang dilaw, at pag kumulo na yung tubig, siyempre i-slicein mo ng maninipis yung turmeric or yung luyang dilaw. Pagkatapos ilagay mo doon sa kumukulong tubig, at pag naging orange na yung kulay ng luyang dilaw, tanggalin mo na doon sa stove at palamigin. At yun ang iniinom ko gabi-gabi, araw-araw. At yun ay nakakabawas ng aking uric acid. Kapatid, kung meron kang problema sa gout o sa mataas na uric acid, ina-advise ko na maghanap kayo ng luyang dilaw. At ito ay i-slice nyo ng maninipis. Pagkatapos, idalhin nyo sa isang kumukulong tubig. At yun ang inumin nyo, parang tubig nyo na rin yun. Epektibo po, dahil nung ako'y bago mag-retire, nagkaroon ako ng gout. 56 years old pa lang ako noon. Kaya araw-araw, mula nung nagka-gout ako, minom ako ng turmeric tea. Hindi ko binibili yung tsaa na available sa commercial. Ito yung press mismo na luyang dilaw. At meron nga akong tinuruan na merong lupain dito sa bundok. At dati-dati kasi yung mga ita, naging kaibigan ko. Pero mga malayo dito, mga about 20 kilometers or 18 kilometers away sa akin, meron akong tinuruan na nagmamay-ari ng isang lugar sa bundok, na tinuruan ko yung yung mag-asawa. Sabi ko, dadalhan kita ng luyang dilaw dito at magpatubo ka at padamihan mo, kasi nakita ko yung lupain niya malapit sa maliit na ilog. So nagtanim silang mag-asawa. Pagkatapos ng isang taon, bumisita ako doon. Anyway, almost every other week pumupunta ako doon dahil tumatakbo ako. This is before the pandemic. Naging kaibigan ko ito to the point na kuminsan inaalok akong kumain. Kuminsan kasi nakakahuli sila ng baboy damo, nagluluto siya, at ayaw akong paalisin sa bahay nila hanggat hindi ako makatikim ng baboy ramo na nahuli nila. So ganoon ang nangyari. After 1.5 years, pagbisita ko, sabi niya, "Sir, maganda pala yung luyang dilaw na pinatanim mo sa akin, dumami na. At nagbebenta na po ako." Sabi niya gano'n. Ganun ba? Sabi ko, very good. Kumikita ka ba naman yung pagbebenta mo? Opo sir, kasi mahal pala yun. Kasi binebenta niya ng 40 pesos per kilo. Sa Amerika po, per pound is $10. Dito, binebenta niya ng 40 pesos per kilo, pero pagdating sa merkado or doon sa bayan,
ang bentahan doon is 60 pesos per kilo. So kumikita siya. So minsan, sir, magdala ka ng ng luyang dilaw na iuwi mo. Buti naman meron akong kasama na isang alaga ko na runner. Pinagdala ko. Binigyan ako ng kalahating sako. Kalahating sako ng turmeric or luyang dilaw. At mula noon lumago ang kanyang luyang dilaw plantation. At nung last na nagpunta ako doon, halos yung mga anak niya nandun na sa lugar niya kasi dati-dati siya lang nakatira doon. At ngayon yung mga anak niya, sila na ang nag-aalaga ng kanyang hindi naman malaki, kundi katamtaman lang na plantasyon ng luyang dilaw. At siya po ay nagpapasalamat sa akin. At yan ang unang kwento natin ngayong araw na ito kasi nakita ko dito sa aking lugar. Makikita nyo yung mga plants na yan yan, yung plants na yan. Luyang dilaw ang mga yan. At nagkalat dito sa aking farm. Meron din yung mga tunay na luya. Ito, yan. Meron din akong mga tanim na kalamansi, may tanim na mangga at avocado. At minsan yan, kakaroon kami ng maraming mangga. Yan ang luyang dilaw. Hindi mo na malaman kung luyang dilaw o yung tunay na maanghang na luya yung naitanim dito. So ayun po. At bagong lahat shout out kay Mr. Marwin Tamayo ng Canada dahil nadiskubre ko ang kanyang YouTube channel at nalaman ko na taga Ballesteros, Cagayan pala siya. At magkalapit ang aming probinsya dahil taga Ilocos Norte po ako. At namamasyal din ako sa Pagudpod. Meron akong beach sa Pasukin. At syempre ang aking mga kapatid ay nasa Lawag. So shout out Kuya kapatid Marwin Tamayo. Sigurado ako Ilocano ka. So ayan, alam mo Marwin, mag-post ka ng mga video contents mo. Wag kang mag-alala kung magkano ang kikitain mo. Ako nga wala pa nga akong 1,000 subscribers, pero sige lang, post lang ng post. At hindi naman importante yung pera na kikitain mo. Importante dito is yun na nga, sabi mo nga, ma-inspire yung ibang tao para magkwento ng kanilang buhay-buhay, para malay mo, ma-inspire din at mamomotivate ang mga ibang tao magkaroon ng isang masayang pamumuhay na walang negative, puro good vibes palagi. Dapat masaya tayo. Yan po ang unang-unang meron ka para maganda yung buhay mo. At lagi kang masaya. Kung masaya ka sa ginagawa mo, ay talagang tuloy-tuloy yan. Na hindi mo malalaman na nagkakaroon ka na pala ng gantimpala o reward sa ginagawa mo. So kinakailangan lang po ng determinasyon, consistency, at yung tinatawag nila na patience, di ba? And always trust the process na sinasabi nila. Napag-aralan ko po lahat-lahat yan dahil ako ay isang atleta at araw-araw tumatakbo para ma-improve ko yung time ko sa marathon. At kung hindi nyo pa alam, nakapag-qualify po ako ng Boston Marathon dahil sa hirap, tiyaga at sakripisyo. At nakuha ko ito noong 2019. Tumakbo ako sa Boston Marathon. Hindi madali ang mag-qualify ng Boston Marathon. Para ka nagpa-qualify sa Olympic Games. Talagang dedikasyon. Alam nyo, matanda na ako. 69 years old ako noong nakapag-qualify ako ng Boston Marathon at natakbo ko ang Boston Marathon.
67 nung ako'y nakapag-qualify. After 2 years, dahil siyempre 2019, nakatakbo ako sa 123rd anniversary ng Boston Marathon. At maganda naman yung time ko at tuwan-tuwa ako dahil isa yan sa mga bucket list ko. Kung ikaw ay isang runner, dapat matakbo mo ang Boston Marathon para makamit mo ang excellence sa marathon running. So, dalawa na po yung naikwento ko sa inyo, yung pagtatakbo, marathon running, at saka yung pagtatanim ng luyang dilaw. So, at advice ko na dapat uminom kayo ng luyang dilaw na tsaa dahil importante yan sa katawan natin. Natural at talagang inaabsorb ng katawan ang luyang dilaw dahil yan ay sasabihin ko sa inyo, pampabata, pampawala ng kolesterol at naalis ang ating uric acid at nababawasan ang ating gout attack. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito at babalik na naman po ako pag meron akong maisip na kwento sa inyo. Habang naglalakad kasi ako dito sa farm ko, naisip ko yung kwento na yan. At itutuloy ko yung aking paglalakad dito. Itong lugar ko dito ay halos 1 hektarya. Kaya isang ikot ko dito umaabot ako ng 800 meters. Dahil dalawang portion po ito nasa harap at nasa likod. So araw-araw nagkakaroon ng paglalakad, 1 oras, ganon. At nakakalakad naman po ako ng minimum ng 5 kilometers. Kung minsan naabot ko pa rin ang 20,000 steps kada araw. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Salamat po sa inyong pag-subscribe. At syempre, always positive vibes tayo dito sa YouTube channel na ito. Salamat po at shoutout sa lahat na nagsusubscribe. Napansin ko na dumadami ang ating subscribers ngayon at salamat po sa inyong suporta dito sa YouTube channel na ito. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye!